Apostol ng paghilom at pagkakasundo. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ang Ebanghelyo ngayong Pentekostes ay muling magbabalik sa atin sa linggo ng kanyang muling pagkabuhay. Dahil sa nasaksihan nilang pagdurusa at kamatayan ni Jesus, ang mga alagad noong gabing iyo'y balot ng takot at pangamba dahil daman nilang maaari din nilang sapiti ng dinanas ni Jesus. Marahil, bukod sa pag-aalala, ang kalooban nila'y tigib ng lungkot at pighati dahil sa kanilang pag-iwan kay Jesus sa panahong kailangang-kailangan nito ng pagdamay bilang mga tagasunod at mga tapat sanang kaibigan. Nasa ganito silang kalagayan nang nagpakita ang Panginoong Jesus sa gitna nila at ipinagkaloob sa kanila ang pinakakailangan nila, ang kapayapaan at ang Espiritu Santo upang sila'y maging epektibong saksi niya sa hinaharap. Kasama ng mga kaloob ng kapayapaan at ng Espiritu, ipinagkatiwala ni Jesus sa kanyang mga alagad ang responsibilidad na maging tagapamayapa sa pamamagitan ng ministeryo ng pagpapatawad. Inihayag ni Jesus ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kasalanan ng mga tao. Ang Diyos ng Israel ay palaging naranasan bilang isang Diyos na maawain at mapagpala, mabagal sa pagkagalit at sagana sa pag-ibig na di nagmamaliw at katapatan. Ang katangiang ito ng Diyos ay dapat nating tularan. Para kay Jesus, ang ating kahandaan na magpatawad sa iba ay napakahalaga, na binalaan niya ang kanyang mga alagad na kung hindi tayo magpapatawad sa isa't isa, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Nakasaad sa katekismo ng ating inang simbahan na ang panalangin Kristiyano ay sumasakop maging sa pagpapatawad ng mga kaaway, at sa pamamagitan nito, ang mga tagasunod ay nagkakaroon ng panibagong anyo at nagiging kahalintulad ng Panginoon. Ang pagpapatawad ay pinakarurok ng panalangin Kristiyano. Tanging ang isang pusong mahabagin ang makatatanggap ng biyaya ng panalangin. Ang pagpapatawad ay isa ring pagpapatawad na sa ating daigdig, ang pag-ibig ay higit na malakas kaysa kasalanan. Ang mga martir ng mga nakaraang panahon at ng kasalukuyan ay nagdala ng patunay kay Jesus. Ang pagpapatawad ay isang kondisyon ng pagkakaisa ng mga anak ng Diyos sa kanilang Ama at sa kanilang kapwa. Si San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto ay nagpapaalala, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinararangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayong ang lahat ay isang katawan ni Kristo, at ang bawat isa ay bahagi nito. Tayong ang lahat ay bahagi ng iisang katawan ni Kristo, ang simbahan. Hindi maikakaila na ang sugat ng isa ay hindi maaaring hindi indahin ng lahat. Tayong lahat ay magkakaugnay. Sa tulong at patnubay ng Espiritu Santo,
inaasahan tayong maging makabagong apostol, nagagamot sa sugat ng bawat isa at humabi muli ng magandang ugnayan sa mga nasirang pagsasama. Paano ako magiging apostol ng paghilom at pagkakasundo? Una, kilalanin ang iyong sarili na mayroon ding kahinaan at pagkukulang. Sa ganitong paraan, masasalamin mo ang iyong sarili sa kapwa mong mayroon ding gayong kahinaan. Tandaan nating ang kababaang loob ang pangunahing kasangkapan na siyang titibag sa pader ng pagmamataas. Ikalawa, kilalanin ang iyong sarili na mayroon ding mga sugat na nangangailangan din ng paghilom. Ang ganitong pagkilala sa sarili ay daan upang madali nating maunawaan ang pinagdaraanan din ng iba. At ikatlo, maging bukas sa biyaya ng banal na Espiritu. Hingiin tuwi na sa Kanya na mag-alab sa ating puso ang apoy ng kababaang loob, pagpapatawad at pag-unawa. Tandaan nating ang pagpapatawad ay hindi madali. Tanging sa grasya lamang ng Espiritu Santo natin, tunay na maipagkakaloob ang tunay na paghilom at pagpapatawad na nararapat sa ating kapwa.